Marami ang nagulat kamakailan nang malamang binaliktad ni dating Ombudsman Samuel Martires ang dismissal order ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban sa nooy kinatawan ng Sibak Party List na si Senator Joel Villanueva. Kaugnay ito ng maling paggamit sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla mismo ang nagsabi na kamakailan lang ay niya nalaman at nagtataka siya kung bakit hindi man lang ito naiulat o naisa publiko noon. Kaugnay niyan, makausap natin live via Zoom si Father Ranilo Aquino, Dean of the Graduate School of Law ng San Beda College at Professor of Law ng Cagayan State University. Magandang gabi po, Father Aquino. Welcome po sa Arangkada Balita. Good evening, Jack. Good evening, Maan. Yes, una-una, Father, yun nga, yung ginawang pagbaliktad po doon sa naging desisyon dati ni Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order na laban kay Senator Joel Villanueva. Ano po ang reaction nyo tungkol dito? Well, unang-una, pag may nagawang desisyon either by the ombudsman or by the court or even a resolution by the prosecutor, ang taong nasasakdal ay may karapatan siyang maghain ng tinatawag natin na motion for reconsideration. And so it is my understanding that the person concerned, Senator Villanueva, filed a motion for reconsideration within the prescribed period at ito ay inaksyonan ni Ombudsman Martires. So, insofar as yung pagdesisyon ni Ombudsman Martires is concerned na binabaliktad niya yung unang desisyon ng nakaraang ombudsman na si Justice Conchita Carpio Morales, talagang that happens many times na binabaliktad mismo. Sometimes even the court itself abandons its own decision by a motion for reconsideration. So really in law, hindi nakapagtataka na ang isang desisyon, whether it is by a court or by the ombudsman, ay later on binabaliktad pag talagang may convincing arguments na inilantad sa motion for reconsideration. Father Aquino, si Maan Macapagal po ito. Yes, ma'am. Good Yes, evening. katwiran nga po ni dating Ombudsman Martires na hindi naman daw niya obligasyon na isa publiko yung desisyon sa pamamagitan ng press con. Tama po ba to? Okay, unang-una, linawin natin. No? Ayon sa saligang batas, ang publiko ay may karapatan na malaman kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. In other words, they have a right of access to public records. Now, nung nagdesisyon si Ombudsman Martires na baliktarin ang unang desisyon ni Justice Conchita Carpio Morales, ito ay naging records of the Ombudsman. In fact, nagsumiti siya ng kopya ng kanyang resolution sa, I think it was the President of the Senate. And so, nasa records yan, and any interested citizen has had and has the right to access. Pero, walang obligasyon talaga ang mga hukuman, ang mga hukom, ang mga prosecutor at ang ombudsman na mag-press con every time na nagdidesisyon. Mantakin nyo ito, ilan ang na-acquit sa Sandigan Bayan? Ilan ang nasasakdal na na-acquit sa Regional Trial Court? Lahat ba ng judgments of acquittal ay tumatawag ng press conference ang hukuman? Basta may access ang interesadong tao sa desisyon at pwede siyang makakuha ng kopya ng desisyon, the requirement of the Constitution and the law is fulfilled. Okay. So, Father, baliin nga, kahit hindi na i-press con, kumbaga tama yung pagkakaintindi ko sinabi nyo, dapat kumbaga may parang archive or gazette na pwedeng ma-access ng public. Yes. It's a different story, Jack, no? Kung nag-instruction si Justice Martires na huwag ipakita sa kanino man itong desisyon na ito. That's a different story. Talagang linilihim. But if he did not call a press conference, that's standard procedure in all courts and in all prosecutorial bodies.
Many times, of course, the press will be interested and the press will follow up sa kanilang malalaman. Pero kung wala namang nagtatanong, hindi naman obligasyon ng isang ombudsman o hukom na magpatawag ng press conference at i-anunsyo lahat ng desisyon niya na nagpapawalang sala sa isang nasasakdal. Father Aquino, ang tanong ng marami, mahabol pa ba kaya yung desisyon sa ilalim ng batas? May karapatan ba yung bagong ombudsman na muling buksan yung kasong na-dismiss ng kanyang sinundan? Father? Well, actually, from a decision of the ombudsman, the only way to have that reviewed is by a petition for certiorari na iakyat sa Korte Suprema, no? Pero may 60 days na margin yan. So siguro nakalampas na tayo sa 60 days. I don't know the exact timeline, but that would be the proper thing to do, no? Kasi nagdesisyon ng ombudsman, may motion for reconsideration, binaliktad ni Justice Martinez yung unang desisyon ng ombudsman. So ngayon, the next step is for the concerned person to elevate the matter to the Supreme Court unless the period for elevating it has already passed by. And Father, kanina may binanggit kayo, no? Sabi niyo, ibang usapan kung sinekreto ni dating Ombudsman Martires yung naging desisyon na to or itinago. Pero kung nagkataon, kunyari lang sir, ganun nga yung ginawa, kunyari sinekreto, ano yung pananagutan niya sa ilalim ng ating batas po? Well, he can always be charged for violating the right of the people to information. Pero as far as we know, Jack, wala naman siyang instruction na gano'n. Ang nangyari lang, nagdesisyon siya, he served a copy on the Senate President, his decision became part of the records of the Ombudsman, pero wala namang nagtanong, wala namang nagsiyasat, kaya hindi nalaman ng publiko. Okay. Nako, Father, total, samantalahin ko na kayo habang nandiyan po kayo. Maiba naman po tayo. Isa pang mainit na issue ngayon tungkol dun sa lumabas kahapon na storya na pineke nga yung pirma doon sa affidavit po ni Gutesa. Itong sinasabing affidavit po na ito, ay pwede pa ba ito talaga gamitin bilang kahit falsified yung pirma? If the signature is a forgery, then that affidavit is a nullity, no? Parang walang bisa yung affidavit na yan kasi falsified nga at forged yung signature. Kung talagang gusto ni Gutesa ang magsabi ng totoo, he has to execute an honest-to-goodness affidavit or a sworn statement or a deposition. So, Ayun nga po, Father, di ba? Kanina nga doon sa may guest kami kanina, tinanong. Kasi marami talaga, may mga ilang sektor po ang nagsabi, Father, na hindi na importante yung fake na yan. Dapat di pinag-usapan, dapat pag-usapan yung naging testimony niya sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan siya ay sumumpa. Pero ang pag-inisip mo naman, kung totoo naman yung sinasabi mo, dapat hindi ka na gumamit ng peking pirma sa isang affidavit. Tama po, Father. exactly. And you know, tama ka, Jack, may mga sinabi siya under oath when he testified that can be used. And that can be used against him also. And paano yung mga binanggit niyang pangalan? Kumbaga, kasi pinagbasihan na document ay in question na. At may mga pangalan siya binanggit doon. Pwede bang tumanggi itong mga tao to na sumipot pag pinatawag sila? Kasi ang pagbabasihan na document ay falsified na. The important question is, yung mga pangalan na binanggit niya, ay binanggit niya ba sa affidavit na sinasabing falsified or binanggit niya rin sa kanyang testimonya? Kung binanggit niya sa testimonya, pwede pa rin ipatawag at kahit hindi niya binanggit at ipapatawag ng Kongreso o ipapatawag ng investigating prosecutor, dapat sumipot sila. Kung wala silang ginagawa, dapat wala silang kinakatakutan. Posible po bang managot yung mga taong nasa likod nito? Dahil kung maalala natin ay prinuduce siya ni Senator Dante Marcoleta bilang isang surprised witness. At diba? galing pa kay dating Congressman Mike Defensor. Yeah, Marcoleta should explain why his witness perjured himself or
why there is a fake affidavit or a perjured affidavit. Dapat ipaliwanag niya yan. Eto, Father, ay inilabas na ng mga senador yung kanilang salin. Marami nagtataas ng kilay ngayon, no? Kasi parang hindi naman tugma sa lifestyle ng ibang mga senador. At yung kumbaga kung titingnan mo, yung kanilang sweldo, yung buwan ng sweldo, parang bakit ganun ang itinaas unless merong mga negosyo at dapat din tong ipaliwanag sa publiko, Father. That's right. Exactly the purpose of submitting the statement of assets, liability, and net worth is so that the public will know how much you are worth in relation to your legitimate salary. Kasi kung malaki ang pagkakaiba ng iyong mga ari-arian sa SALN sa iyong nakatakdang sahod na ito'y nakalahad sa salary standardization law, ay talagang dapat dapat managot ang isang public servant. No, that's exactly the reason why the law requires them to submit their SALN so that it can be examined kung talagang tugma yung net worth nila at saka yung lehitimong sahod nila. At kung hindi magkatugma, dapat may paliwanag. At kung hindi may paliwanag, then there can be a legitimate suspicion that it is ill-gotten wealth. Okay, nako, maraming salamat po, Father Aquino, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Father, at mabuhay po kayo. Good night.